Hello mga brad, sis, kamusta po kayo? Meron naman tayong titirahin mga brad. And for this vlog mga brad, tapos na tayo na maghasa ng exhaust valve, spindle at saka valve set natin mga brad. Aassemble na natin yung main engine exhaust valve. Tara, samahan niyo ako. Hello mga brad and sis, I'm Kuya Brown at ako yung makinistang Seaman and welcome to my channel. Yeah! Siyempre, una-una sa lahat mga brad, magbasa tayo ng manual before tayo mag-conduct ng any maintenance, katulad na lang ng mga sinasabi ko previous maintenance vlogs natin mga brad. At pagkatapos natin magbasa ng manual mga brad, siyempre double check natin yung mga spare parts natin na gagamitin. Especially yung mga o-ring, packing, gasket sa pag-overhauling ng main engine exhaust valve. At pagkatapos natin mag-grind yung main engine exhaust valve, spindle, at valve set sa grinding machine natin mga brad, i-prepare na natin, hanginan muna natin at linisan natin yung body bago natin isalpak yung exhaust valve set natin mga brad. Yan po, nilalagay namin ni Dave ng wiper namin. Sobrang sipag po yan. And bago natin isalpak, linisan muna natin at ilagay natin yung o-ring niya mga brad. At lagyan din natin ng grasa. At dahil na-double check natin yung mga spare parts kanina mga brad, madali na lang natin ma-install yung mga o-ring niya mga brad, katulad po nito. Dapat po bago yung o-ring natin kasi yung magka-leaking, dyan po sa mga butas na yan, dumadaan yung main engine jacket natin mga brad, yung tubig, fresh water. At yan po mga brad, pwede na natin install. But before natin i-install, double check pa rin natin mga brad. Double check natin kung meron siyang rumi, punasan pa rin natin bago natin siya i-install mga brad. Para sigurado tayo na hindi magka-leaking yung jacket niya mga brad, or yung main engine jacket cooling system. At sa pag-install natin ng valve set natin mga brad, daan-daan lang hanggang makaupo yung valve set natin mga brad. At ikutin natin yan. Kung swabe yung ikot mga brad, ibig sabihin nakaupo ng maayos yung valve set natin mga brad, katulad po nyan. Yan po. At pagka na-install na natin yung valve set natin mga brad, tanggalin na natin yung lifter nya. Yan po. Sinisecure na ng wiper natin na si Dave. Shout out sa iyo brad. Kapag na-install na natin yung valve set natin mga brad, install na din natin yung fixed bolt niya mga brad. Syempre, palitan din natin ng bagong o-ring. Katulad po niyan, lagyan din natin ng compass lip bago natin install at higpitan. Katulad po niyan, allen po yan. At pagkatapos natin ma-install at higpitan yung fixed bolt natin mga brad, lagyan din natin to ng lock wire mga brad. Mamaya, ipapakita ko sa iyo paano mag-install ng lock wire mga brad. Para just in case, naluluwang yung fixed bolt natin mga brad, hindi pa rin siya kakalas kasi nga meron siyang suporta na lock wire mga brad. At ito pong wire natin mga brad, special po to siya. Katulad po to siya ng lock wire ng piston mga brad. Yung sa piston naman medyo makapal, itong sa exhaust valve natin medyo manipis lang to mga brad. Hindi po to siya ordinaryong wire, kaya hindi to kinakalawang at heat resistant po to siya. Kasi nga yung sa piston at saka exhaust valve natin mga brad, sobrang init po, umabot po ng 300 plus yung temperature, kaya special po itong lock wire natin mga brad. At ngayon mga brad, punta naman tayo sa lock wire mga brad. Marami namang diskarte paano magtahi ng lock wire. Ngayon, i-demonstrate ko lang sa inyo yung simpleng pagtahi ng lock wire mga brad. Yan po.
yung bolt natin. And syempre, yung normal na paghigpit ng bolt is clockwise mga brad. Yan po. Clockwise. And syempre, yung mga bolt natin may butas. For example, yan pong butas na yan sa bolt natin. At sa kabila, for example ulit, hindi siya makatugma. Yan po. At ngayon po, ipapasok natin yung lock wire natin mga brad. Yan po, papasok po dyan, lalabas dyan. At syempre, clockwise tayo, dyan tayo papunta, and tahiinan natin yung lock wire natin. Yan po. At habang tinatahi natin mga brad, tingnan natin yung sa kabilang bolt kung saan natin ipadaan yung lock wire natin mga brad. At dapat clockwise pa rin yung paghigpit natin. Yan po. So clockwise tayo, ibig sabihin dito natin ipapasok dyan po para higpit pa rin yung bolt natin mga brad. So tahiin natin. Yan. Diyan papasok. Tahiin natin. At yung isang lock wire natin mga brad, pasok natin dyan. At syempre clockwise pa rin tayo para higpit yung bolt. At pagkatapos sasalubungin ng isa, tahiin naman na natin mga brad para secured na yung bolt at saka lock wire natin mga brad. Yan po. Yan po ang pinakasimpleng demonstration or pagtahi natin sa lock wire sa bolt mga brad. Para naman hihigpit yung bolt mga brad at hindi talaga siya luluwang kasi nga may nakasuportang lock wire natin mga brad. Yan po. At ito pong lock wire natin mga brad, stainless po to siya kaya hindi kinakalawang at heat resistant po to siya. Before natin install yung spindle natin mga brad, double check pa rin natin yung papasukan ng spindle natin mga brad, yung exhaust valve body natin mga brad. Ngayon i-install na ng wiper natin yung lifter. Yan po. Install natin. And higpitan natin. Dapat secure na mabuti mga brad para hindi mahulog yung spindle natin mga brad. At ngayon mga brad, punta naman tayo sa capsule natin mga brad. Ito pong capsule natin, intended po to sa air spring piston at saka valve spindle natin mga brad. Made of Teflon po to siya mga brad. At kailangan natin ilagay sa mainit na tubig o mainit na langis para nga medyo lalambot at pagsalpak natin mga brad, malambot lang siya. Kaya tara, ilagay natin sa expansion tank para nga lalambot siya at madali natin i-install sa air spring piston at saka spindle natin mga brad. Almost 30 minutes o 1 hour ko rin siya binababad dito sa expansion tank natin nga para sigurado tayo malambot at madali lang siya isalpak o ipasok sa air spring piston at saka spindle natin mamaya mga brad habang ina-assemble natin yung exhaust valve natin. Ayan po, inaangat na natin yung spindle natin mga brad. Alalayan din natin na hindi mauntog yung shaft niya. At siguraduhin natin na walang rume yung shaft niya mga brad. Punasan natin at inspeksyonin natin yung shaft ng spindle natin mga brad. Yan po, ini-inspeksyon natin at pinupunasan. At pagkatapos, lagyan natin ng langis yung shaft niya para sigurado tayo swabe yung pagpasok ng shaft ng spindle natin sa exhaust valve body. Yan po. Paliguan natin yung shaft niya ng langis. At alalay tayo mga brad at dahan-dahan lang sa pagbaba ng spindle hanggang makapasok yung dulo ng shaft ng spindle natin mga brad. Yan po, dahan-dahan lang, pitik-pitik lang. Punasan ulit natin ng langis yung shaft niya. Alalayan natin hanggang
makapasok yung dulo ng shaft. Yan po, dahan-dahan lang at pitik-pitik lang sa pag-arya. Ayan po, nakapasok na yung shaft ng spindle natin. At pagkatapos, alalayan natin to ng kahoy para hindi tutukod yung lifter ng spindle natin mga brad. At hindi ma-damage yung valve set natin mga brad. Ayan po, tinukuran ng wiper natin at tanggalin natin yung lifter ng spindle natin mga brad. At kapag natanggal na natin yung lifter niya mga brad, dahan-dahan din natin area yung spindle natin mga brad hanggang makasetting siya sa valve set natin mga brad. Yan po, dahan-dahan lang. Whoop. Yan po. Ayan po, nakaupo na po yung spindle natin sa valve set natin mga brad. Install na din natin yung lifter ng valve set natin mga brad para hindi aarya yung spindle natin kapag inikot na natin yung exhaust valve natin mga brad. Yan po, na-install na natin yung lifter ng valve set natin mga brad. At pagkatapos, dahan-dahan natin iikot yung exhaust valve natin mga brad. Yan po. So, hindi na po mahuhulog yung spindle natin mga brad kasi nga may harang na yung lifter ng valve set natin. Yan po, dahan-dahan lang po hanggang makaikot yung exhaust valve natin. At kapag na-secure na natin yung exhaust valve, install na din natin yung cap seal natin mga brad. Yung cap seal po natin made of Teflon. Kaya binababad namin to sa mainit na tubig o mainit na langis. At syempre lagyan natin ng grasa para swabe yung pagpasok or pag-install natin mga brad. At ilagay na din natin yung o-ring mga brad. Itong o-ring po natin, inalalayan ko po ng flat screw para sigurado tayo na install natin o pumasok talaga yung o-ring sa cap seal niya. Dahan-dahan lang din sa pagtusok para hindi ma-damage yung o-ring niya. At dapat silyado to mga brad, walang leaking kasi nga hindi sasara yung exhaust valve spindle natin. Ang sasara po nito, hangin po. Kaya dapat silyado talaga yung cap seal at saka o-ring natin mga brad. And take note mga brad, approximate 80 degrees lang dapat ibabad natin yung cap seal natin mga brad. Kaya sa expansion tank ko nilagay 65 degrees, maintain lang yon pag nasa puerto mga brad. At kapag okay na yung cap seal at saka o-ring natin mga brad, lagyan natin ng grasa at i-install na din natin yung retainer nya. Siyempre, lagyan din natin ng grasa yung retainer kasi nga ito din ang pipigil sa cap seal tsaka o-ring na hindi siya luluwa o hindi siya lalabas. Yan po. Install natin. Yan po. At pagkatapos, ilagay na din natin yung mga bolt niya. Ito pala mga bolt sa retainer natin mga brad, meron po ito siyang lock washer. Pagkatapos natin mahigpitan yung mga bolt ng retainer natin mga brad, kailangan natin pitpitin yung mga lock washer nya para sigurado tayo na hindi luluwang talaga yung mga bolt ng retainer natin. Yan po, pitpitin natin, siguraduhin natin na nakalock talaga ng maayos yung lock washer natin at yung bolt natin mga brad. At ito po yung kinalabasan pagkatapos natin pitpitin yung mga lock washer ng bolt natin mga brad sa retainer. Yan po. At pagkatapos natin mahigpitan yung mga bolt ng retainer natin at malak yung lock washer mga brad, hanginan natin, irihan natin at siguraduhin natin na walang rumi kasi installan natin yung air spring cylinder natin mga brad. Nilalagyan ko po to ng silicone para sigurado tayo na hindi mag-leaking yung hangin sa cylinder natin mga brad kasi naka-experience na ako before, nag-leaking po siya, lumalabas po yung hangin kaya kailangan natin bunutin ulit yung exhaust valve natin at baklasin. Yan po ang air spring cylinder natin mga brad. Meron din po to siyang o-ring at nilalagyan ko rin ng grasa pero nilalagyan ko rin ng silicone para nga hindi mag-leaking yung air spring cylinder natin mga brad. Double check natin ito palagi, ingatan natin palagi mga brad kasi nga dyan lumalaro yung air spring piston natin mga brad. Nakapakasisitibo po nyan. Yan po. Ikabit na natin yung air spring cylinder natin mga brad. Dahan-dahan lang din po at kailangan natin ng alalay. Yan po. Dahan-dahan lang.
Ingatan din natin mga brad na hindi mauntog yung air spring cylinder natin mga brad. Yan po. Inalalayan ng wiper natin na si Dave. Double check natin yung grasa bago natin isalpak. Meron din po siyang dowel mga brad kung nakikita nyo. Yan po. Upo siya. Yan. Setting na po yan. At yan po, okay na po yan. Install na natin yung bolt niya mga brad. Higpitan natin ng dahan-dahan, sabay po, para uupo ng maayos yung air spring cylinder natin mga brad. Dahan-dahan lang din. Sa paghigpit, kabilaan or sabay para hindi ma-damage yung o-ring ng air spring cylinder natin mga brad. At pagkatapos natin ma-install yung air spring cylinder natin mga brad, install na din natin yung hose natin mga brad. Kasi yun ang bibigay ng hangin para itutulak niya yung air spring piston natin pataas mga brad. At yung ilalagay natin na pressure mga brad, general air pressure lang. 0.69 to 0.88 megapascal mga brad. At ngayon mga brad, punta naman tayo sa air spring piston natin mga brad. Install natin yung o-ring at saka yung o-ring at capsule niya mga brad. Yan po, may o-ring po yan dyan. At sa air spring piston natin mga brad, mauuna yung o-ring. Yan po, install natin yung o-ring at bago yun, install natin yung capsule natin mga brad sa air spring piston. Yan po, o-ring na po. Pagkatapos, install natin yung capsule natin. Yan po, medyo matigas din yan, kaya ibabad natin or binababad namin sa mainit na tubig o mainit na langis para nga luluwang yung capsule natin mga brad. Made of Teflon po yan mga brad. Yan po, double check natin kung pasok talaga yung capsule natin sa air spring piston. Yan po, okay na po. Install natin yung stud bolt bago natin ilagay sa air spring cylinder. Lagyan din natin ng langis mga brad para swabe yung pagpasok ng air spring piston natin. Yan po, lagyan natin ng langis. Yan po, pati yung air spring cylinder natin para swabe yung pagpasok. Yan po, medyo matigas po yan dyan kasi nga mayroong o-ring. Pero don't worry, mapapasok din yan siya mga brad. At papaluin natin to ng zinc anode or copper mga brad. Yan po, dahan-dahan lang hanggang magpasok yung air spring piston natin mga brad. Medyo kumukontrato siya mga brad kasi nga may hangin sa loob at kailangan mo buksan yung barbula para nga lalabas yung hangin at dire-diretso yung air spring piston mo. Yan po. At kapag okay na yung air spring piston natin, nasa ilalim na po, install na din natin yung valve cutter natin sa valve spindle natin mga brad. Lagyan po to natin ng langis. Yan po, para kakapit po yung valve cutter. At pagkatapos natin ma-install yung valve cutter, at lagyan na din natin ng hangin mga brad para nga aangat yung air spring piston natin dyan po sa may nozzle na yan mga brad. Dahan-dahan lang din po kasi nga hinahawakan o inalalayan ko pa yung valve cutter natin para hindi mahulog. Kaya dahan-dahan lang sa pag-release ng hangin sa pag-angat ng air spring piston. Yan po, nilalagyan na ng wiper natin na si Dave. Yung control niya. Yan po, dahan-dahan lang po
sa pag-angat. Yan po. Nilalagyan niya ng hangin yung air spring cylinder natin mga brad para itulak yung air spring piston natin mga brad. Yan po, dahan-dahan lang po. At pagkatapos, install na din natin yung retainer niya mga brad para nga hindi lalabas yung valve cutter natin. Diyan po siya kakabit sa air spring piston natin. Yan po. At install din natin yung mga bolt niya. At pagkatapos natin ma-install yung mga bolt at mahigpitan mga brad, yung mga bolt natin, meron po ito siyang mga butas. Intended po yun sa lock wire. Kaya lagyan natin ng lock wire ng maayos para sigurado tayo na hindi matanggal yung mga bolt sa retainer natin mga brad. Para sigurado tayo safe na safe yung spindle at valve cutter at air piston na hindi re-release mga brad. Shoutout nga pala sa wiper natin na si Dave. Salamat brad. Sobrang bait po tong batang to and sobrang sipag po mga brad. Kaya tinuturuan ko siya at interesado naman yung wiper natin mga brad. Kaya sa mga big four, sa mga engineers and officers dyan, huwag natin ipagdamot, huwag natin ipagkait yung nalalaman natin, turuan natin yung mga subordinate natin, lalo na pag interesado mga brad, kasi nga balang araw sila ang papalit sa atin mga brad. At kapag okay na po lahat mga brad, nakikita na natin yung mga bolt at nalagyan ng mga lock wire. Yan po ang kinalabasan. At kapag okay na po lahat mga brad, lagyan natin ng grasa yung o-ring at saka yung dowel ng air spring cylinder natin mga brad. At pagkatapos, install na din natin yung exhaust valve upper driving gear. At kahit sobrang init ito sa makina mga brad, titingin tayo at smile. Ngayon po i-install na natin yung exhaust valve upper driving gear natin mga brad. Meron po to siyang marker or may marking po to siya, yung spindle natin mga brad at yung piston ng exhaust valve upper driving gear natin mga brad. Ito po yung marking sa piston niya, yan po. At yan po, kabilaan po to. At ito po sa spindle natin. Yan po. Medyo hindi po siya klaro. Yan po, klarong-klaro. Yan po. So, hindi ka maliligaw mga brad. Kasi baliktaran to. At pagkatapos natin ma-install yung exhaust valve upper driving gear mga brad at mahigpitan yung mga bolt, i-testing na natin yung main engine exhaust valve natin mga brad. Lagyan natin ng hangin at i-release natin. Yan po, pag release ng hangin, bababa po yung exhaust valve spindle natin mga brad. Lagyan natin ng hangin, sasara po yan. At take note mga brad, kapag mag-testing ka ng main engine exhaust valve natin mga brad, sabihin nyo talaga libre. Huwag nyo ipalagay or
hawakan nyo talaga yung exhaust valve at tingnan nyo na walang hahawak sa spindle natin mga brad habang nagtitesting tayo, kasi sigurado pag maipit yung daliri dyan, sigurado basag o bali yung daliri niya mga brad. Kasi naka-experience ako nyan, yung kasamahan ko mga brad, buti nga lang hindi masyado napuruhan. Pero syempre, pinadoktor pa rin at in-x-ray para sigurado na hindi nabali or napano yung daliri ng kasamahan ko. We are done mga brad. Kaya, isi-secure na natin yung main engine exhaust valve for spare. At yun yung mga brad and sis, pag-assemble natin sa exhaust valve ng main engine mga brad. At kung nagustuhan mo, may natutunan sa maintenance vlogs natin ngayon, give me a thumbs up and don't forget to like, comment, subscribe to my channel. Hit na din notification bell para updated kayo sa mga vlogs, videos na i-upload natin sa channel na to. Follow na din yung Facebook page natin, Makinis ng Seaman. Walang pilitan to mga brad. Paki-share na din ang vlog natin and daghang salamat.